Panginoong Kristo ang sumating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Bago po tayo dumako sa ating Bible study, magbabalita lang din po, kapatid na Bu Palor, nasa ospital daw po ngayon, kahapon. No? Nahilo daw kahapon ng umaga at bumagsak dun sa kusina. Gising naman siya, nasa ospital ngayon, meron lang daw weakness sa kanyang right arm and leg. So yun lang po yung pagbabalitaan natin, kaya wala po siya ngayon dyan. Ano? So ngayon po tayo po ay dadako sa ating Bible study para sa umagang ito. Kapatid na Rich, ano mga yung pagsisising tinatanggap at hindi tinatanggap ng Diyos. So yun po yung ating paksa. Magbigay nga po kayo ng mga halimbawa niyan. Meron daw pagsisising tinatanggap saka hindi tinatanggap. Ano kaya yung mga pagsisising yon na hindi tinatanggap at tinatanggap? Magbigay nga kayo ng halimbawa nun. Pagka nagkasala ka sa Diyos, hingi ka ng kapatawaran, pero meron daw hindi tinatanggap at meron namang tinatanggap. Bigay nga kayo ng halimbawa, kapatid na Lorena. Siguro po, yung mga kasalanan po na hinihingi ng tawad sa Panginoon Diyos, hindi naman po bukal sa loob ang paghingi ng tawad. Tapos, hingi po ng tawad, nagsisisi. Alam naman pong kasalanan sa Panginoon Diyos yung mali, paulit-ulit na ginagawa. Parang niloloko na lang po yung sarili kasi paulit-ulit pong ginagawa yung kasalanan, alam naman na mali. Ayun, maraming salamat. So, isa raw doon sa hindi tinatanggap, yung paulit-ulit na ginagawa. Alam niya yung mali, alam niya yung kasalanan yon, paulit-ulit niyang ginagawa. Magsisisi, hindi bukal sa kanyang kalooban. Alam kaya yung tinatanggap. So, yung kabaliktaran nun, di ba? So, kinakailangan, sisisi ka, magbabago ka rin. So, ang pagsisisi ay mahalagang bahagi ng relasyon ng tao sa Diyos. Ngunit hindi lahat ng paghingi ng tawad ay tinatanggap niya. May mga taong nagsisisi lamang dahil nahuli sila, naparusahan, nawalan ng biyaya o bumagsak ang kabuhayan, ngunit walang tunay na pagbabago. So hindi nagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pag-iyak o pagsasabing sorry, kundi pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Tingnan natin, naghanda ako ng ilang mga halimbawa, ano? Mga pagsisising tinatanggap ng Diyos. Yung tinatanggap muna. Nagsisisi ka, tatanggapin ng Diyos, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Pakibasa nga muna. Ito pala hindi, ano? Pagsisising hindi tinatanggap. Sapagkat nalalaman ninyo na bangamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala. Siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bangamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Yan. So, yun daw yung pagsisising nagsisisi lamang sa bunga ng kasalanan. Di ba? Parang si Esau. Noong maagaw yung kanyang pagkapanganay, di ba? Nagsisi siya eh. Nung makuha yung basbas, naunahan siya ng kanyang kapatid na si Jacob. Nagsisisi siya. Pero, bagamat nagsisisi siya, naipagbili na niya yung kanyang karapatan eh. Tapos yung sa pamamagitan ng paghingi ng pagbibili ng kanyang karapatan doon sa isang pinggang pagkain. Pero yung kanyang lakad, nandun pa rin, masama pa rin yung kanyang mga naging lakad. So yun yung pagsisising hindi tinatanggap. Nagsisisi lang dahil meron nang naging bungang masama. Diba? Nawala na yung kanyang pagkapanganay eh, naagaw na sa kanya. So nagsisisi lang siya doon sa kanya nagawa ng una, pero huli na.
huli na ang lahat. Kaya, parang para ding taong nanghihinayang dahil nawalan ng trabaho, dahil sa bisyo, pero ayaw pa rin tumigil doon sa kanyang bisyo. Di ba? Maraming ganon. Natanggal sa trabaho dahil sa maraming bisyo, nahuhuli ng kanyang amo, pero patuloy pa rin niyang ginagawa. Pagka pinagalitan, kinabukasan, ganun pa rin yung kanyang ginagawa. Paano siyang patatawarin kung paulit-ulit? Diba? Hanggang sa paalisin na lang siya. Ano pa? Pagsisising. Yan. Pagsisising walang pabalik-balik loob sa Diyos. Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kaniya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinuli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Datapwat kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. At kanyang ibinulaksak sa notaryo ang mga putol na pilak. At umalis at siya yumaon at nagbigti. Yan. Nagsisi di ba? Si Judas. Kaya sabi, pagsisising walang pagbabalik loob sa Diyos. Nagsisi siya noong nagawa na niya yung kanyang pagkakasala sa Panginoong Kristo. Ipinagkanulo niya ang Panginoong Kristo sa pamamagitan nung binenta siya sa halagang 30 putol na pilak. Ngayon, noong dumating na sa kanya yung konsensya, nakukonsensya siya sapagkat nakita niyang hinuli na, parurusahan ng Panginoong Kristo. No? Nagsisisi siya. Ibinalik niya sa mga saserdote yung kanyang tinanggap na salapi. Pero ayaw tanggapin. Bahala ka eka dyan. Imbis na siya ay magbalik loob sa Diyos, humingi ng kapatawaran, no? Magpatuloy, hindi. Ano pa yung ginawa niya? Ang sabi, nagbigti. Umalis siya at yumaon at nagbigti. So, imbis na magsisi at magbago, magbalik loob sa Diyos, humingi ng kapatawaran, baguhin ang sarili, hindi. Winakasan ang kanyang buhay. So, yung isang kasalanan na kanya nagawa, sinundan pa ng isa pang pagkakasala. So, yun yung pagsisising walang pagbabalik loob sa Diyos na hindi patatawarin ng Diyos. Ano pa? Pagsisising paulit-ulit, ngunit patuloy pa rin sa kasalanan. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Yan. So, yun yung paulit-ulit daw. Nabanggit kanina, patid na Lorena. Paulit-ulit. Humihingi ka ng kapatawaran, tapos bukas o pamaya lang, ayun ka na naman. Di ba? Kaya sabi, pagka sinasadya yung pagkakasala, hindi na, sabi, wala na raw haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Sinasadya mo na Alam mo ng kasalanan, gagawin mo pa ulit. Hindi nararapat yun sapagkat yun ay hindi ka patatawarin ng Panginoon. Basa naman ng Diyos yung ating puso at isipan, di ba? So, pagka ganun pa ulit-ulit, hindi ka niya patatawarin. Parang si Haring Paraon. Di ba? Noong panahon na si Moises, pinapaalam niya ang kanyang bayan kay Paraon para umalis sa pagkaalipin, palayain na sila. Pero patuloy na pinatitigas yung puso ni Paraon. Pagka lalambot siya, pamaya-maya, babaguhin na naman. No? Gagawa na naman ng hindi maganda, hindi na naman sila papayagan. Paulit-ulit na ginagawa. Maraming ganon na maging sa panahon natin, maraming mga
alam mo na yung nagawa mong kasalanan ngayon, hihingi ka ng kapatawaran sa Diyos, pero pamaya o bukas, andong ka ulit. Di ba? Parang sa isang tao, halimbawa, kung ating ilalagay, halimbawa, manlalasing. Di ba? Pagka manginginom kasi, andyan yung hangover eh. May mga taong halos sumpain yung alak kapag merong hangover. Uminom ka ngayon, kinabukasan, masakit ang ulo mo, hindi ka makapagtrabaho sa buong araw, isinusumpa mo yung alak. Pero, pag may tumawag sa'yo, bukas ando ka na naman. Di ba? Parang ganun lang. Na, alam mong, gusto mong magbago, pero pagka nandun na, hindi pa rin. Naaakay ka pa rin. No? Na bumalik. Subukan ulit. Yan, tingnan natin kung ano yung gagawin ng Diyos kapag sila'y di nakinig at kapag sa oras ng kagipitan, saka sila tatawag sa Diyos. Sa Kawikaan, 1, tingnan natin ano yung gagawin ng Diyos. Hindi pinansin ang panawagan ng Diyos. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buok kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Yan, tingnan natin. Tumatawag ang Diyos eh. No? Gusto ng Diyos na ang tao magbago. Pero, anong sabi niya? Wala daw makinig. Inuwi sa wala yung kanyang buong payo. Hindi nila inibig ang Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Next. Pagtatawanan ng Diyos kapag napahamak. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagkat ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Yan, maraming salamat. So, yun ang gagawin ng Diyos. Ito yung mga payo ko, magbalik loob kayo, pero ayaw ninyo. Kaya ang mangyayari, ang sabi, pagtatawanan ng Diyos kapag nandun na yung kapahamakan eh. Di ba? Tatawag sila, tatawanan lang sila ng Diyos. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Talagang hindi sila papansinin ng Panginoon. Hindi sila pakikinggan ng Panginoon. Di ba? Aktuhan eh. Ayaw ninyo ng aking payo, gumawa pa rin kayo ng masama. Di ba nangyayari yan pagka halimbawa sa panahon natin, merong halimbawa mga hold-upper. Last ko na to. Mananalangin pa sa Diyos eh. Last ko na to, makalusot lang. Magbabagong buhay na ako. At nung gumawa ng masama, nung mahuhuli na, tumatawag ulit sa Diyos. Na sila'y huwag mahuli. Pero, ano ang sabi nga, tatawa lang ang Diyos, hindi sila pakikinggan. Pagka dumating yung kanilang takot, tatawag sila. Hindi ibig sabihin na malupit ang Diyos, kundi ipinapakita lamang na may bunga yung patuloy na pagtanggi sa kanyang paanyaya. Darating yung panahon ng paghatol. Kapag tumawag sila, hindi na sila pakikinggan. Di ba parang sa panahon ni Noe? Panahon ni Noe. Noong inutusan ng Diyos si Noe, gumawa ng daong, napakaraming taon na kanilang ginawa ng pamilya ni Noe, yung daong na yun. No? Tag-araw na tag-araw, gumagawa sila ng malaking daong. Pinagtatawanan sila ng mga taong bayan. Inaanyayahan naman sila na magbago. Pero, noong sila Noe ang pinagtatawanan nila. Pero nung dumating na yung malaking baha, sila na ang pinagtatawanan ngayon ng Diyos. Humihingi sila ng tulong, pero nakapinid na yung pinto ng daong. Hindi na sila makapasok. So yun yung sinasabing, darating yung panahon na yon, kakailanganin nila yung Diyos sa oras ng kanilang tulong,
pero hindi na sila pakikinggan ng Panginoon. Kung magkagay tatawag sila sa akin, sabi naman dito sa 28, tatawag sila, ngunit hindi sasagutin. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. ayan. Kaya nga, sabi ko kanina, kung kailan yung oras talaga ng delubyo, saka, may kasabihan ganun oras eka ng delubyo, saka eka mag-rosaryo. No? Hindi, ibig sabihin, kung kailang oras lang na kailangan mo yung Diyos, saka tatawag, sabi ng Diyos, hindi kita sasagutin. Di ba? Parang panahon din ni Haring Saul, di ba? Si Haring Saul, nagkasala sa Diyos dahil doon sa utos ng Diyos. Nalipulin lahat ng mga tao. Doon ng panahon na yon, pati hari, pero itinira niya yung hari, pati yung mga magagandang tupa, mga hayop, itinira niya, hindi pinatay. Hindi siya, noong siya tumatawag na sa Diyos, sapagkat nagkasala siya, hindi siya sumunod sa Diyos. Naramdaman niya sa kanyang sarili kapag tumatawag sa Diyos, hindi na siya pinakikinggan ng Diyos. No? Iniwanan na siya ng Diyos. Sapagkat sinabihan na rin siya ng propeta na nagkasala ka laban sa Diyos. Kaya ayaw ka na niyan dinggin. Kaya anong ginawa ni Haring Saul? Nung bandang huli, hindi na sa Diyos tumawag Nagpatawag na ng mga yung espiritista, yung nakakapag-usap doon ng mga kaluluwa, no? Tinawag na. Hindi na sa Diyos sumangguni sapagkat alam niya ayaw na siyang dinggin ng Panginoon dahil sa kanyang nagawang kasalanan sa Diyos. Kaya yung sinasabing, tatawag kayo sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Kaya, hindi dapat maging ganon. Sa 29:30, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. ayan. So yung ugat ng maling pagsisisi ay yung kawalan ng takot sa Diyos, pagtanggi sa kanyang salita. Alam naman natin, ang Israel, paulit-ulit yan na nagkakasala sa Diyos Kaya yun yung kanyang panawagan nga sa kanyang bayan magsibalik kayo sa aking payo, pero ayaw. Kaya pagka dumarating yung panahon nung kailangan ng Israel yung Diyos, hindi na sila pinakikinggan. Ibinibigay sila doon sa mga kalaban. Diba? Yun ang parusa ng Diyos. Ayaw ninyo. Pero pagka sila ay sumusunod sa Panginoon, nililingap sila ng Panginoon. Hindi sila pinababayaan, ipinaglalaban sila doon sa mga kaaway. So ganun din, maging sa panahon natin. Kapag ating ginawa yung bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, tayo'y kanyang tutulungan. Diba? Kaya, kahit naman sa panahon natin, diba? Kung halimbawa, driver ka, o may mga traffic sign dyan, hindi mo sinusunod yung mga traffic signs. Kung naka-red, sige ka pa rin, go ka pa rin. No? Anong mangyayari pagka ganon? Aksidente. Di ba? Pag hindi mo sinunod yung mga traffic rules, aksidente ang kahihinatnan mo. So ganun din pagdating sa Panginoon. Hindi mo sinunod yung kanya mga turot aral, mga utos ng Diyos, mapapahamak ka. Di ba? So hanggang na kailangan talaga yung pagsunod sa Panginoon. Kaya, pinakikita doon na Diyos na may mga taong tumatanggi sa kanyang payo, sa kalaman lalapit kapag dumating yung mga kapahamakan. Ngunit may panahon na hindi niya diringgin ng taong paulit-ulit na tumatanggi sa kanya. Ano man yung mga pagsisising tinatanggap ng Diyos? Pagsisising may pagbabago ng buhay. Kaya nga magsisi kayo at mga magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon.
Yan, maraming salamat. So yun daw yung isa, pagsisising may pagbabago ng buhay. Nagkasala ka ngayon, humingi ka ng kapatawaran, baguhin mo na. Huwag mo nang ulitin ulit yung mga nagawa mong kasalanan. Di ba? Yun yung tunay na pagsisisi. May kasamang pagtalikod sa dating buhay at pagsunod sa Diyos. Parang si Sakeo, di ba? Si Sakeo, isang taong makasalanan, noon siya ay tawagin ng Panginoong Kristo, bumaba ka eka, sa iyo nandun sa puno ng sikomoro eh. Doon kami eka tutuloy sa iyo. Alam natin na si Sakeo, isang makasalanan, noong panahon na yon, yung mga maniningil ng buwis, isa siya doon na doble-doble kasi. Makaapat pa, natubo, ang siyang hinihingi. So, tiyatawag sila sa panahon na yun ng mga makasalanan. Pero nung siya tawagin ng Panginoong Kristo, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Anong ginawa pa niya? Panginoon, kung nakasingil eka ako ng may daya, ibibigay ko na makaapat pa. No? Tapos yung kayamanan niya, yung kanyang mga ari-ari, kanyang kayamanan, ipamamahagi niya sa mga dukha. Ginawa niya. Ibig sabihin, merong pagbabago. No? Binago niya yung buhay niya nung tawagin siya ng Panginoon. Nagsisi siya at lumakad siya ng panibago ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Pagsisising ng galing sa puso, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Tatapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Ayan, maraming salamat. So yun daw pagsisising ng gagaling sa puso. Talagang bukal sa puso mo at gagawin mo. Diba? Hindi basta humingi ka lang ng kapatawaran, ala naman sa puso mo. Basa ng Diyos yung ating puso't isipan. Diba? Parang yung dalawang nananalangin doon sa may templo, no? Yung isang pariseyo yata yon, saka yung isang maniningil ng buwis. Pare silang nananalangin sa Diyos eh. Yung isa, ang panalangin niya sa Panginoon, hindi kakutulad nitong makasalanang ito. Ikinumpara-pay kanyang sarili doon sa isang makasalanan. Ako nagbibigay ng ayuno. Talagang tumutulong siya. Itinataas niya yung kanyang sarili sa Diyos. Basa ng Diyos yung kanyang isipan. Pero itong maniningil ng buwis, nakayuko, ayaw man lang ekang tumingala o tumingin sa langit. No? Dinadagukan yung kanyang dibdib at humihingi ng kapatawaran sa Diyos sa kanyang mga nagawang kasalanan. Sino ang nilingap? Yung makasalanan na nagsisisi sa kanyang mga nagawang kasalanan na nanggagaling sa kanyang puso. Dinadagukan wika yung kanyang dibdib. So yun sinasabing nanggagaling sa puso. Diba? Kung tayo humihingi ng kasalanan, ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, talagang kailangan bukal sa ating puso at hindi na natin uulitin pa ulit. Hindi yung nagawa, nagkasala kayo, babalikan mo ulit. Di ba? Parang limbawa, naglalakbay ka, may pupuntahan ka, naligaw ka na, dire-diretso ka pa. Alam mo nang naliligaw ka na, diretso ka pa ba? Hindi. Anong gagawin mo? Pag nakita mong, naliligaw na pala ako, mali yung daan ko. Diretso ka pa ba? Hindi. Mag-u-turn ka na, babalik ka na. Hahanapin mo yung tamang daan. Babalik ka doon sa tamang daan para makarating ka doon sa iyong paroroonan. Ganun din naman sa atin sa buhay natin, di ba? Nakita natin, nagkakasala na ako. Nakakagawa ako na hindi tama sa Diyos. Ipagpapatuloy mo pa ba yon? Hindi. Kinakailangan, mag-u-turn ka na, bumalik ka sa Diyos. Magsisi ka doon sa iyong mga kasalanan. Sunod. Pagsisising may pagpapakumbaba at pag-amin ng kasalanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Maraming salamat. So yung daw
Pagsisising may pagpapakumbaba at pag-amin ng kasalanan. Inaamin mo. Meron kasing taong ayaw tanggapin na siya ang may kasalanan. Di ba? Kuminsan sa, kalimbawa, mayroon taong nagkagalit. Siya kahit siya may kasalanan, maninindigan yon. Hindi ako may kasalanan, ikaw. Ayaw aminin yung kasalanan. May mga tao rin ganun sa Diyos. At tulad nung binanggit natin yung dalawang nanalangin na yon. Imbis na sabihin, ihingi ng kapatawaran yung kanyang kasalanan, hindi. Nandawit pa. No? Ibinagsak pa yung kanyang kasama. Hindi ako tulad nito. Ba't di mo na lang aminin yung iyong kasalanan at humingi ka ng kapatawaran sa Diyos? Diba? So, yun yung pag-amin, pagsisisi talaga. Parang si Pedro, diba? 3 beses niyang ipinagkaila ang Panginoong Jesucristo. 3 beses. At nung makita niya, noong pagkayari ng 3 beses na yun, tumilaok ang manok, doon niya naalala yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ikakaila mo ako ng 3 beses sa harap ng mga tao. Hindi Panginoon. Hindi mangyayari yun. Pero ipinagkaila niya. Kaya doon sa huling pagkakaila niya sa pangatlo, tumilaok ang manok, naalala niya yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ano ang ginawa niya? Sinundan ba niya yung ginawa ni Judas? Nagpakamatay din? Hindi. Inamin niya yung kanyang pagkakasala, inamin niya yung kanyang kahinaan, at humingi ng kapatawaran, patuloy na naglingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Nagbago siya. Di ba? Humingi siya ng kapatawaran. Kaya sabi, namin niya yung kanyang kasalanan. Pinahayag niya yung kanyang kasalanan, humingi siya ng kapatawaran sa Diyos, pinatawad siya, at nagpatuloy siya bilang lingkod ng Panginoon. Ngayon, punta tayo ngayon doon sa kasalanang ipatatawad at di ipatatawad. Bakit ipatatawad daw? Yung salita laban sa anak ng tao. Sa Mateo 12:32. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Maraming salamat. So dito, dalawa yung binabanggit, ano? Pag daw nagsalita ka laban sa anak ng tao, ay ipatatawad sa kanya. Yung tinutukoy doon na anak ng tao, yun ang ating Panginoong Jesucristo. No? Pag nagkasala ka sa Panginoong Jesucristo, ipatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Di ba? Kaya nga, noong nakapako sa krus ang Panginoong Jesucristo, sinabi ba niya, sinumpa ba niya yung mga nagpahirap sa kanya, yung mga nagparusa sa kanya? Hindi. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nandoon yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkasala ang tao kay Kristo, meron siyang kakayahang magpatawad sa mga nagkakasala sa Kanya. Pero, datapatan sino man magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa Kanya kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Magsalita ka raw laban sa Espiritu Santo, hindi raw patatawad. Paanong nangyari? Unang-una, ang Panginoong Jesucristo, isang persona na may kakayahang magpatawad sa mga nagkakasala sa Kanya. Samantalang ang Espiritu Santo, hindi naman siya persona. Di ba? Hindi siya persona. Paanong magkakaroon ng kakayahang magpatawad? Ang Espiritu Santo, wala naman siya kakayahang talagang magpatawad. Saka yung pagkakasala sa Espiritu Santo, yun yung mga paglaban sa aral ng Diyos. Di ba? Sa mga doktrina ng iglesia, alam mo na halimbawa yung ama't anak, yun ay dalawa silang persona, hindi sila isya rin. Pagkatapos, ay hindi ka Diyos si Kristo eh. O kaya, alam mo na, yung mga hindi dapat sambahin, yung mga rebulto, pero sinasamba ka pa rin, pagkakasala yun. Diba? Ano ang sabi sa banal na kasulatan?
sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero kung nandun ka pa rin, sa maling pagkaunawa na yon, kaya sabi, hindi raw yung magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad. Diba? Sa Biblia, ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay binanggit ng ating Panginoong Kristo sa mga talatang gaya ng Mateo 12, 31-32. No? Yung konteksto nun, yung mga taong nakakita sa malinaw na gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ngunit sadyang itinuring itong gawa ni Satanas. Parang yung sinabi, yung mga saserdote sa Panginoong Kristo, nagpapagaling siya kasi siya yung, nasa kanya yung Beelzebub, tinawag siyang Beelzebub. No? Na itinuturing na yung kanyang gawa ay gawa ni Satanas. Pamumusong yun. Diba? Sa Espiritu Santo. Hindi dapat na sabihin. Kaya iyon ay isang matigas na sinasadyang pagtanggi sa katotohanan kahit malinaw na ito'y pinakikita ng Diyos. Kaya kung makikita rin natin yung paghahambing lang. Kung halimbawa, sa batas ng tao, nagkasala ako halimbawa kay kapatid na Rome. No? Pwede akong lumapit sa kanya humingi ng kapatawaran. Maaari niya akong patawarin. Pero pagka sa batas ng gobyerno na, ako nagkasala, kahit na patawarin ako ni kapatid na Rome, pero may batas pa rin na dapat na umusig sa akin kung napakabigat ng aking nagawa, uusigin ako ng batas ng tao. Maaring patawarin ako ng isang tao, pero yung batas ng tao na umiiral ng gobyerno, hindi ka patatawarin. Kung ano yung pagkakasala mo, igagawad sa iyo kung ano yung katumbas ng iyong nagawang mga pagkakasala. Parang ganun din. Kung nagkasala ka kay Kristo, patatawarin ka niya. Pero nagkasala ka sa Espiritu Santo, nagkasala ka sa mga doktrina ng iglesia, nandun ay pamumusong mo, paglaban mo sa mga aral ng Diyos, wala nang kapatawaran. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ay kung bakit hindi pinatatawad, hindi dahil ayaw magpatawad ang Diyos, kundi ang tao ay tumatanggi na mismo sa tanging paraan ng kapatawaran. Ang Espiritu Santo ay hindi rin persona, kaya paano kanyang patatawarin? Kaya ang Diyos ay maawain at handang tumanggap ng sino man tunay na nagsisisi. Ngunit ayaw niya na pakitang tao lamang o paulit-ulit na pagsisising walang pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay may takot sa Diyos, may pagpapakumbaba, may pagtalikod sa kasalanan, at may pagbabagong buhay. Kaya hindi pa huli ang lahat habang tayo ay may panahon. Tinatawag tayo ng Diyos ngayon upang magsisi at magbalik loob sa Kanya. Huwag nating hintayin ang kapahamakan bago tayo lumapit sa Diyos. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag nang pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Kaya ang tanong ngayon, tunay nga ba na tayo nagsisisi o nagsisisi lamang tayo kapag meron na tayong problema? Nagsisisi lang tayo kapag huli na ang lahat. Huwag ganon. Pagsisisi natin, nagkasala tayo ngayon, magbago ka na bukas. Pamaya. Huwag mo nang ulitin yung mga nagawa nating pagkakasala. So yun po yung ating Bible study para sa umagang ito. Mga pagsisising tinatanggap at hindi tinatanggap ng Diyos. Meron kayong gustong itanong, i-share? Kung wala po, ay akin na pong ipinagkakalob sa ating mahal na diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study.
At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid, Angeles